Zoe, may kinalaman ka ba sa pagbabago ng isip ni Dax? Ikaw ba nag-impluwensya sa kanya na baguhin niya yung statement niya? Teka, bakit ako pinagdududahan mo? Ay, sino ba? Eh, di ba close kayo? He's your secret friend or whatever, di ba? So, ulitin ko yung tanong ko sa'yo. May kinalaman ka ba sa pagbabago ng isip niya? Wala. Paano ka naman gagawin yun? Hindi ko naman hawak yung utak niya. Eh, di ba may gusto sa'yo si Dax? Baka ginagamit mo yung feelings niya sa'yo para makuha mo yung gusto mo. Well, yes. He did mention that he liked me. Pero hanggang doon na lang yun. Binasted ko siya. And in case you haven't heard, I am seeing someone else. But still, you can't deny the fact na anak ka ni Moira Tanyag. At kung may makita kang opportunity para makalaya siya, gagawin mo yun. You know what, Justine? No way, not this time. Kasi magulo na ang lahat at ayoko nang makisali pa. As much as I want to help my mom, ayoko naman sirain yung tiwalang binigay sa akin ni Annalyn at ni Daddy. At kung makakalaya man yung mommy ko, gusto ko sa malinis na paraan. You know what? I love my mom so much. Pero if she's innocent, makakalaya siya nang hindi ko siya tinutulungan. And right now, mas nangingibabaw yung pagiging apo ko kaysa sa pagiging anak ko. Kasi gusto kong patunayan sa'yo, sa inyong lahat, na bumabawi ako. You know what? Hindi ko na kayo pipilitin kung ayaw niyo maniwala sa akin. Isipin niyo kung anong gusto niyo isipin. Bahala kayo. Hello? Oh, eh parang sintonado ata ang tono mo. Diba I'm calling to congratulate you, anak? Job well done, my dear. Sorry, marami lang nangyayari dito. Pagkatapos nilang mapanood yung statement ni Dax. Just don't mind them. Panindigan mo lang na wala kang alam. Konti na lang makakalabas na ako rito. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginamit mo kay Dax para mahulog siya sa'yo. Pero ang importante, nabilog mo yung ulo niya at makakalabas na rin ako dito. Patient is Lynette Santos, 38 years old, with chief complaint of loss of consciousness. Kanina, chinek ko yung BPM niya. Yung pulse rate niya is 41. Tapos bago dumating sa ospital, 38 BPM na lang. Pa-insert tayo ng IV line and run plain NSS at 100 cc per hour. Tapos prepare mannitol and standby for possible intubation. Baka na rin kami na bahala dito. BP 160 over 110, Doc. Vital signs are abnormal. Increased BP, low heart rate, irregular breathing. This is Cushing's reflex. There may be increased ICP, but I need to rule out an intracranial hematoma. Let's do a stat cranial CT scan to confirm my diagnosis. Ano nangyari? Naimati po kasi si nanay nung nagtatalo po kami tungkol dun sa baril po sa bahay. Baril? May baril si Lynette? Hindi po talaga ako makapaniwala na magtatalo po kami dahil sa baril. At hindi ko po maintindihan kung saan niya po makukuha yun. Ano yung binili niya po yun? Annalyn, may sasabihin sana ako sa'yo. Sa akin galing yung baril ng nanay mo. Po!
Tito Michael? Ba't niyo naman po siya bibigyan ng baril? Ano po bang alam niya sa baril? Annalyn, makinig ka, ha? Si Carlos hindi pa nahanap. Hindi natin alam kung kailan siya susulpot. Kaya nakiusap ang nanay mo na hanapan ko siya ng baril. Siguro nag-aalala siya sa'yo, natatakot siya. Gusto kanyang protektahan. Tito Michael naman eh. Sana kinausap mo na lang po si nanay. Ba't hindi mo po in-explain sa kanya na hindi po safe na may baril po sa bahay? Ano po gusto mong gawin niya? Patayin si Doc Carlos? Annalyn, maniwala ka. Ilang beses ko siyang kinumbinsi to the point na sinabi ko sa kanya yung pros and cons sa pagkakaroon ng isang baril. Pero talagang desidido siya eh. Annalyn, kilala naman natin ang nanay mo eh. Gagawin niya lahat. Dahil mahal na mahal ka niya, itataya niya ang buhay niya para sa'yo. Sorry, anak. Siguro dapat hindi ko na pinibigyan nanay mo. Pero sana maintindihan mo siya. Ayaw niya lang siguro mangyari sa'yo yung pinagdaanan niya sa kamay ni Carlos. Pero kahit paano, gusto niya lang ng proteksyon, security. Lalo na ngayon, baka makalaya si Moira. Si Ma'am Moira? Paano naman po makakalaya si Ma'am Moira? Hindi mo ba alam? Nagpa-press con si Dax. Binawi niya yung statement niya labang kay Moira. Po? Sinabi niya na hindi daw si Moira yung mastermind at nagpakidnap sa lolo Pepe mo, kundi si Doc Carlos. Konting tiis, konting drama, at makakalabas na ako sa kulungan na to. Isipin mo na lang yung susuotin mo for my grand comeback. Gusto mong makalabas sa kulungan ng nanay mo at ginagamit mo si Dax. It's so obvious. Plinano mo lahat ng ito. Bakit hindi niyo nalang paniwalaan si Dax? Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Na inosente nga si Mami. Huwag kang gumawa ng kwento tungkol sa dad ko! Binago daw po ni Dax yung statement niya. Huwag mo na isipin yan, anak. Mag-focus ka muna sa nanay mo, ha? Based sa CT scan results, may namumuong dugo sa utak ng nanay mo. We need to prepare for craniotomy and evacuation of the hematoma. Dr. Antonio, ikaw mag-assist sa akin. Copy, Doc. Doc, with all due respect po, pero gusto kong ako yung mag-opera kay nanay.